Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Feeling mo ba ready ka na ba mag-expand ng negosyo? Ano kaya ang mga signs? Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Number one sign na ikaw ay ready na for expansion, consistent na ang iyong cash flow. Kapag napapansin mo na tuloy-tuloy na po ang iyong pagpasok ng kita at syempre naman, sunod-sunod na po ng pagbayad ng inyong mga parokyano, ang ibig sabihin po niya, ang negosyo mo ay nakaka-achieve na ng financial stability. Ibig sabihin niyan, pwede mo nang suportahan ang pag-expand. Pangalawa, sobra dami na ng demand. Kung halos na hindi mo na makayanan ng orders ng clients mo, napupuno na yung schedule mo. Nako, strong indicator na yan. Bakit mo kailangan na talagang mag-dagdag ng manpower, ng branches. Ay nako, ika nga, ang sinasabi natin parati ay jingle na lang ang pahinga. Pangatlo, kulang na ang space at resources. Nakakaranas ka ng limitasyon sa ika nga lugar, equipment, supplies, at paulit-ulit mo na naranasan na parati ka na out of stocks. Sana all. Pang-apat, may regular customer feedback na at naghahanap pa ng panibago. Yung parang nasabi, ano kaya ang bago? Diba? Anong pwede nyong ibigay pa sa amin? Yan, napakagandang sign. At syempre naman, may sapat kang puhunan. Kahit gaano ka ka-interesado, kung kulang ka sa kapital, mahirapan ka mag-expand. So, nakapag-impon ka na ba? Meron ka na ba tinatawag na mga financiers or pwede kang may mautangan para ika nga mag-expand ng negosyo? At syempre naman, ika nga nakakahanap ka rin ng bagong market, na didiscover mo yung market na hindi mo pa naabot. Example, kung nasa food business po kayo, di ba? Example, nasa food business kayo, dati may mga pumapasok lang, pero ngayon, nagke-catering na kayo, or if not naman, nagde-deliver ka na ng pagkain sa mga opisina. At syempre, last but not the least, kaya na ng business mo yung tinatawag nating mataas na operational cost or OPEX, tulad ng upa, kuryente, di ba? Pasweldo ng mga tao na hindi naman syempre nalulugi. Kailangan po isaasaalang-alang po natin lahat ng mga ito bago tayo mag-expand. Kapag lumalabas ng mga signs na ito, it might be time for you to take that leap, expand your business. Pero bago ka magmadali, always make sure na may plano, tamang timing at tamang tao. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Huwebes. Pangulong Bongbong Marcos kinumpirmang sunod ng pag-uusapan ang pagpapababa ng sentensya o tuluyang pagpapatawad sa kababayan nating si Mary Jane Veloso. PBBM, muling kinilala ang magandang relasyon ng Pilipinas sa Indonesia kaya napayagang makauwi na sa bansa si Veloso. It was still with the Widodo government at the time na kung paano, how we will do it para pauwiin. Sabi nila, wala naman silang interest na ikulong, wala naman silang interest na execute ang si Mary Jane Veloso. Ngunit, kaya naman, sabi nila, hanap na lang tayo ng paraan. And they did it for us. Department of Agriculture nag-abiso ng magkukulang ang produksyon ng bigas dahil sa sunod-sunod na bagyong tumama sa bansa. Pag-aangkat ng isda at gulay, nasa plano na rin. Milyon-milyong cellphone numbers at SIM cards binlacklist at pina-deactivate ng DICT dahil posibleng ginagamit umano sa cyber fraud. Pag-uusapan natin. Sa Bacolod, babaeng magpapakasal pa lang na diskubre sa records ng PSA na married na raw pala siya. Paano kaya nangyari? At mga Korean oppa, pinagkaguluhan na sa content showcase sa Singapore. Bagong bida ng Captain America na si Anthony Mackie umekse na rin. What we were going to do was going to be completely different. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz hikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas!
Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Pinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Meralco Solar Project sa Nueva Ecija. Kasabay niyan, pinag-aaralan ni PBBM kung bibigyan ng executive clemency si Mary Jane Veloso. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Ipinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos ang itatayong Meralco Terra o M-Terra Solar Project sa Barangay Calios, Peñaranda, Nueva Ecija. Kasabay ito ng pangunguna ng Pangulo sa groundbreaking ceremony ng proyekto ngayong araw. Sa sandaling maging fully operational sa 2027, ito ang magiging pinakamalaking solar plant at battery storage facility sa mundo. Ayon kay Meralco Chairman and CEO Manny V. Pangilinan, patunay ang M-Terra Solar Project sa hakbang ng bansa na isulong ang renewable energy. But numbers alone fail to articulate the full significance of this project. I think we're making a statement here today that the Philippines is not only keeping pace with the global energy transition, but more so we express our intention, the Philippines' intention to lead that migration from thermal to renewables. Sa panig naman ng Pangulo, This landmark project will put our country on the map as a leader in renewable energy. malaki rin daw ang maitutulong ng proyekto sa pagtitiyak na sapat ang supply ng kuryente at mababa ang presyo nito. Higit 2 milyong tahanan o household kasi ang masusuplayan ng M-Terra gamit ang 5 milyong solar panels na may capacity na 3,500 megawatt peak. Samahan pa ng 4,500 megawatt hour battery energy storage system. Bukod dito, malaki ang maiaambag nito sa ekonomiya. 10,000 trabaho ang naghihintay sa pagsisimula ng proyekto. It is estimated that the project will create over 10,000 jobs. Certainly, it will stimulate local economies and open countless opportunities for growth and development in those communities. 23 bilyong financial benefits din ang inaasahan mula sa proyekto sa susunod na isang dekada. Inatasan naman ni PBBM ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na tumulong at tiyakin na mabilis na matatapos ang proyekto. Sa ambush interview naman, nagsalita ang Pangulo sa napipintong pag-uwi ng OFW na si Mary Jane Veloso, ang Pinay na nasa death row sa Indonesia dahil sa kasong drug trafficking. Ayon sa Pangulo, matagal na panahong tinrabaho ng gobyerno na maalis siya sa death row. Since I came into office, what we were working on was tanggalin na siya sa death row. Unang-una, to commute her sentence to life. Nung nangyari yun, when we were able to achieve that, we continued to work with them. It was still with the Widodo government at the time, na kung paano, how we will do it para pauwiin. Sabi nila, wala naman silang interest na ikulong, wala naman silang interest na execute ang si Mary Jane Veloso. Ngunit, kaya naman, sabi nila, hanap na lang tayo ng paraan. And they did it for us. Kinilala rin ni PBBM ang naging kontribusyon ng mga nagdaang Pangulo sa pagpapababa ng sentensya para kay Veloso. Titingnan pa raw ang mangyayari pagdating naman sa usapin ng pagbibigay ng executive clemency. Mobile Journal, Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Pumalo sa higit 10 bilyong piso ang pinsala sa agrikultura ng sunod-sunod na bagyo mula sa bagyong Christine hanggang Ophel. Hindi pa kasama rito ang pinsalang dulot ng bagyong Pepito. Kaya humiling na ang Department of Agriculture ng dagdag na 1 bilyong pisong quick response fund para matulungan ang mga mangingisda at magsasaka. Kaugnay niyan, magkakausap natin si Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl. ASEC, ito pong 10 billion pesos na halaga pa lang ng pinsala po ng Bagyong Christine hanggang Ophel. Abay, may tala na rin ho ba sa naging pinsala ng Bagyong Pepito? Pinto, sa latest bulletin natin ay almost 300 million yung paunang pagtaya ng epekto ng Bagyong Pepito sa sektor ng agrikultura. Ano-ano pong mga rehiyon, ASEC, yung pinaka na pinsala po? Magmula pa kay Christine hanggang dito kay Pepito, ang Bicol region ang lubang naapektuhan. Kasama na rin dito yung Cagayan Valley, Region 2,
ang itong Central Luzon, Region 1, kasama na rin ang Southern Tagalog Region. Ilang mga mangingisda po at magsasaka naman yung naapektuhan at kumusta po yung pagtulong ng ahensya sa kanila? In total ay more than 250,000 farmers at saka mga mangingisda yung naapektuhan magmula pa nung kay Christine hanggang dito kay Pipito at marami na rin tayong naipamahagi na indemnification o yung insurance claims under sa Philippine Crop Insurance Corporation at saka yung ating mga preposition ng mga binhi ng palay, mais at saka gulay kasama na rin ang mga pataba. Ganun na rin yung ating quick response fund nga ay nasa mga riyon at nag-request tayo ng dagdag na pondo. Nga po, humiling po kayo ng dagdag 1 bilyong pisong pondo para sa Quick Response Fund. Sapat na ho ba ito at ano po yung mga partikular na makukuha ng bawat mangingisda at magsasaka na naapektuhan? Cheryl, itong pondo nito ay kung titingnan natin versus dun sa total damage ay maliit at hopefully ay madagdag pa yung mga tulong. Ito namang Quick Response Fund ay isa lang sa mga tulong na ibabahagi ng ating kagawaran. Nandiyan nga yung sa indemnification, yung mga tulong natin na binhi, yung ating survival and recovery loan at yung paglalagay natin ng mga kadiwa stores dito sa mga affected na area. And hopefully madagdagan pa itong ating Quick Response Fund para ito sa rehabilitation and recovery ng mga apektadong lugar at nakakatiyak tayo na diretso ito na tulong sa ating mga magsasaka. I understand, sabi nyo nga po, yung insurance parang mga around 10,000 pesos po yun, hindi po ba? Mga 10,000 to 20,000 yun sa mga magsasaka. Depende sa area at saka yung damage dun sa kanilang sakahan. At yung ating naman survival and recovery loan, 25,000 naman yan. But that's a loan. That's a loan utang facility. po yun. Tama siya. Oo, na pwede nilang Yes. utangin. Tapos bibigyan din po ng libreng binhi. Yes. Opo. Libreng binhi at pataba mula naman sa ating mga regional field offices. Opo, pero yun pong sa ating mga mangingisda. Yung sa ating mga mangisda, kung nasira yung kanilang mga bangka at paraphernalia, ay papalitan niya ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ganun din yung iba pang alternative livelihood. And of course, yung mga similya rin ng ating mga isda doon sa mga fish ponds ay pwede rin palitan ng BIFAR. Meron pa rin ho ba kayo, syempre maliban po dun sa willing na ibigay ng pamahalaan na nakapagkaroon na po ng dialogo sa mga mangingisda at magsasaka para malaman pa kung ano din talaga pa yung kanila pong kailangan? At tama yun, Cheryl, tuloy-tuloy yung pakikipag-ugnayan ng ating mga ahensya mula sa iba-ibang rehiyon natin na naapektuhan. At kailangan kasi makita talaga natin yung pangailangan. Doon sa Quick Response Fund, yung Rehabilitation Fund natin, yan ay sa pakikipag-ugnayan din sa mga farmers associations para makita kung ano yung pangailangan nila o alternative livelihood habang kanilang kabuhayan, of course, ay magkakaroon ng delay muli sa tanim. Kumusta naman po yung ating supply ng mga gulay at isda matapos nga yung pananalasa ng mga bagyo? Sa inyo pong monitoring ASEC, apektado na rin ba yung presyo ng mga gulay at isda? Sa monitoring natin ay nanatiling mataas yung presyo ng mga gulay at isda dahil yan talaga yung unang naapektuhan pag may mga bagyo at kalamidad. Yung mga gulay natin supposed to be nakaka-recover agad yan pag may isang bagyo. Pero alam natin na ilang bagyo mula kay Christine at Pipito at the same na mga lugar, yung mga naapektuhan, kaya nahirapan sila makarecover. Kaya kailangan natin talagang tulungan muli na makarecover itong ating mga magtatanim ng gulay at mga isda. Pati na rin yung mga magmamais at saka sa palayan. Kasi yung recovery effort ay very important para makabangon sila muli. Malaki rin po yung naging pinsala sa mga palayan. ASEC, hindi naman ho kaya ito makakaapekto sa ating supply at maging sa presyo ng bigas? Tama yun, Cheryl. Pagmula pa kay El Nino hanggang sa dumating si Christine, ay nasa almost 800,000 metric tons na yung losses. At dahil nadagdag pa ito mga sunod-sunod na bagyo, naapektuhan of course yung ating production. At pwede nating asahan na magkakaroon ng reduction sa production natin this year compared to
what we produced last year. Maganda rito yung on the import side, na-compensate naman o makakompensate ng importation natin yung nawala, bagamat yung doon sa ibang lugar na pwede tayo magkaroon ng quick turnaround para makatanim uli at makarecover yung ating palayan kasi meron pa namang ma-harvest yan hanggang sa early part ng first quarter. Timing din kasi ngayon ay simula na rin ang tinatawag natin na wet season, dry season naman para sa susunod na anihan. So in terms of volume, wala tayong problema sa volume ng bigas. Sa presyo naman, nananatili matatag yung presyo ng bigas. Pero kasi po malapit na magpasko, ay ma-assure po ba natin na hindi na po yan magtataasan pa masyado? Malaki rin yung naging epekto ng pagbaba ng taripa sa pinapataw na buwis dito sa ating imported na bigas. Kaya kahit dumami yung ating imported na bigas ay matatag yung presyo. Plus of course, nandyan pa rin yung programa natin na Rice for All at P29 na nakakatulong para matemper ang presyo ng bigas. Marami pong salamat sa inyong oras, ASEC Arnel de Mesa ng Department of Agriculture. Itinanggi ng pamahalaan ang usap-usapang na-hack ang eGov app. Muli rin silang nagpaalala na mag-ingat sa mga hacker. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Amy Atienza. Hindi na lang sa kalsada nakakatakot ang nakawan, lalo't usong-uso rin yan online. Hindi na bago ang storya ng online scam. Samut-sari yan mula sa love scam, text blasters, phishing at kung ano na pa. Pero tandaan, di lang palaging pera ang target ng mga kawatang nagtatago sa likod ng computer o cellphone. May iba kasi na target ang personal information. Mas nakakatakot lalo para sa marami. Kaya naman maraming naaning nang kumalat nito lang ang balitang na-hack ang eGov app. Pero sabi ng DICT, fake news yan. Habang si Senador Risa Hontiveros gusto namang paimbestigahan ang nangyaring issue sa GCash kamakailan lang din. Pero paano pa ba poprotektahan ang pera at personal information online kung laban na laban din ang mga kawatan? Yung mga legit is they have the security measures ba, such as two-factor authentication. So yun yung parang sa user side. And doon sa may mga administrators na mga websites or applications online, pero naman silang encryption, no? Kailangan din maunawaan ng publiko na responsibilidad natin ang ating personal accounts. Kailangan secured ang email na ginagamit sa pagbubukas ng iba't ibang accounts at dapat may two-factor authentication, may passkeys at magpalit ng password from time to time. Huwag din gumamit ng iisang password para sa iba't ibang accounts para iwas hacking. At kung may natanggap na text o email na may involved na pera, huwag pindot ng pindot. Magbasa at kumilatis. Magtanong sa mga kakilala kung may di maintindihan. Paalala pa ni Richmond Lim na isang Information Technology at Cybersecurity Officer, ang pinaka talaga, no, to address both yung innocent and then yung mga tech savvy is yung kanilang education, no, kung paano talaga mag-protect yung sarili nila sa online. So, una yung paano ma-detect yung scams, ma-detect yung mga fake websites para at least dun pa lang, no, sa pag-visit nila ng website na yun or yung application na yun, they know that they have they are safe or they have potential risk in visiting the website itself. Sa huli, kahit piso lang ang nasa wallet at pati address na gamit, dapat protektado. Kung gaano kasi tayo nagpapakahirap na kumita ng malinis, ay siya namang ikinagigil ng mga kawatan para mangnakaw. Ingat po tayo lagi, mga kapatid. Mobile Journal, Amy Atienza po, hatid ang muka ng balita. Tuloy-tuloy naman ang pagsugpo sa text scams ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Sa ngayon, papalo na raw sa 10.8 million mobile subscribers ang na-blacklist, habang 2.3 million SIM cards ang na-deactivate dahil sa cyber fraud. Para pag-usapan yan, magkakasama natin si Assistant Secretary Aboy Paraiso ng DICT. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC.
Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, sa inyong mga tagapanood, taga-subaybay, tagapakinig. Maraming salamat po sa muling pag-imbita sa amin sa inyong programa. At salamat din po sa oras. ASEC, ito po bang bilang ng na-blacklist po na mobile subscribers at na-deactivate nga na SIM cards ay simula ng ipatupad po itong SIM card law? Tama po, Ma'am Cheryl. Simula ho nung pagka-implement ng SIM Card Registration Act, simula ho nung deadline for our mga kababayan natin to register their SIM cards dun ho sa mga hindi na registered na numbers, sinimulan na ho na nating i-deactivate ito base ho mismo do sa provision ng SIM card registration law natin. Dun po sa dami nitong na-blacklist at na-deactivate na SIM cards ay na dahil nga sa cyber fraud, mayroon naman ho bang napanagot dyan? Meron naman ho. We already have convictions, Ma'am Cheryl, at marami pa hong nakapending na kinasuhan ho natin because ho sa iba't ibang paglabag do sa SIM card registration law, including the use of these SIM cards sa pagkocommit ho ng scams. Yung iba naman ho do sa pagbebenta, bawal din ho yun ng mga registered SIM cards ho natin, at saka yung pag-re-register ng ibang information na hindi naman sa inyo yung information na nakapag-file na rin tayo ng kaso dyan, Ma'am Cheryl. Doon po sa nagbebenta ng registered na, ano po to, mga kapwa Pinoy po ang gumagawa? Yung mga nagbebenta ho, yung mga kapwa natin Pilipino, siguro sa hirap ho ng buhay, naging negosyo. At maganda rin ho naman kasi, hindi natin maalis sa kanila dahil medyo malaki ang alok ng mga bumibili ng mga pre-registered SIM cards ho natin para naman magamit sa kanilang scam operations po. Yun nga lang ho, kailangan natin paalala sa mga kababayan natin, bawal ho ito. At baka ho, hindi lang yung mga bumili ang mapanagot, including ho yung mga nagbenta. Pero paano daw ho yung siste? Doon po base doon sa mga initial investigation and also yung mga statements na nakukuha dito sa mga nahuhuli, paano nila nare-register yun ng napakarami? Tapos, paano daw ho ang nagiging bentahan? Base dun sa mga statements at saka sa intelligence gathering ho natin, yung bago ho matapos yung SIM card registration law ho natin, marami hong loopholes Aminado naman ho tayo dyan na nagkaroon ng maraming loopholes. So maraming nakapag-pre-register. Pero naman in fairness sa mga kaibigan ho natin sa National Telecommunications Communication, ilang mga memorandum circulars na pinalabas nila to correct these mistakes. Pero may mga tinitingnan ho namin kung may mga nakalusot pa doon. Kaya nga ho bumuo si Secretary Ivan Uy ng Auditing Committee to see the implementation of this SIM card registration law. Doon naman ho sa mga nagbebenta, if you go to sa mga online marketplaces at saka even ho doon sa mga social media sites natin, talagang may nag-aalok na bumili ng mga pre-registered SIM cards. Ito ang nagiging basihan natin for our operations and intelligence gathering. Tinitry natin i-crack down to sindikatong to. Ano po yun? Bultuhan ng benta? Magkano daw ho? At pag yung pa isa-isa, magkano ang bentahan? Parang merong ang tawag ko natin dyan, parang may bumibili individually, hindi naman bultuhan. Tapos yung mga bumibili individually, tsaka nila ipinapasa sa mga sindikato ng bultuhan ho. So parang may nag-i-integrate, parang may nangongolekta. Tapos when they reach a certain bulk number, tsaka nila binibenta doon sa mga sindikato. Ano-ano pong pagbabago ang ginawa ng ating pamahalaan para nga mas maging epektibo ang SIM Card Registration Act laban po sa mga scammer? Kasi hanggang ngayon, ASEC ay nakakatanggap tayo ng mga text po. Tama, Ma'am Cheryl. Unang-una gaya ng binanggit natin kanina, during the implementation of the SIM card registration law, maraming memorandum circulars ang inisyo ng ating mga kaibigan sa NTC to correct the mga mistakes na nakikita natin during its implementation. Kasi ang nag-i-implement talaga niyan is yung mga MNOs, yung mga mobile network operators natin. So halimbawa, if you're a Globe user, sila ang nagpapa-implement or sila ang nagpapa-register sa SIM card mo. Smart dito. So ganun ho. So nakita din ho natin na during Senate hearing na nakakapag-register ho yung mga iba't ibang mga larawan. Meron nga doon pinakita ang ating mga kaibigan sa NBI na nakapag-register yung isang unggoy. So after that, after the implementation proper, after 1 year I think, according to the provisions of the SIM card registration law, pwede na hong bumuo ng auditing committee ang DICT to see ano yung effect ng implementation, if there were gaps in the implementation or if there were flaws in the implementation na ginawa naman ho ni Secretary Ivan Uy last month
So ito na ho, nagsisimula ng investigasyon ho natin. Kapansin-pansin din po, ASEC, na may mga bago na namang modus itong mga scammer. Well, they're always mga 2 steps ahead din naman kasi. This time, talamak ang text messages na galing sa mga bangko at e-wallets. Ano po ang paalala ninyo sa publiko para hindi nga po mabiktima nito? Napansin ho namin yan, Ma'am Cheryl. And to be fair ho, hindi na SIM card ang ginagamit ho nila. They have a device, text blasting device na hindi na ho gumagamit or sumasampa do sa signal ho ng mga mobile network operators natin. So this device, pag you're within the vicinity, you're within a certain radius, yung pagbato ng text message, hindi na dadaan sa signal nila, dediretso na ho sa mga handheld devices natin. Doon ho natin nare-receive yan. Ang pinaka-importante tatandaan ho natin ngayon ay yung mga text messages ho natin, hindi na ho pinapayagan na magkaroon ng hyperlink. Ibig sabihin ho, pag yung text message nyo, mayroon kayong pwedeng i-click at nadadaling kayo sa isang website, malamang ho text scam na ho yan. So bawal na ho sa atin yan ngayon. Parati nating tatandaan na okay na maging mapagduda, mapagmatsyag, tsaka magkaroon ng kaalaman pagdating ho dito sa mga text scams ho na to. Talamak ko ngayon, Ma'am Cheryl, ngayong Kapaskuhan ng text scams with regards to yung mga commercial frauds ho natin tsaka yung mga love scams ho natin. Commercial frauds include iba't ibang mga bargains, iba't ibang mga promos na sobrang baba na ho ng presyo para naman ho hindi kayo dadalhin doon sa online market platform but another platform na akala nyo yun, pero it's a phishing site and it's a scam site ho. So yung love scam naman ho, ayan, yung traditional love scams ho natin kasi napansin ho natin na parang pagdating naman ganitong okasyon, marami yung mga nalulungkot, nalulumbay, yung mga malalamig ho yung Pasko. Marami pong salamat sa inyong oras, DICT spokesperson ASEC Aboy Paraiso. Sentro pa rin ng pagdinig ng House Committee on Good Government ang higit 4,000 resibo na pinasa ng Office of the Vice President at DepEd sa Commission on Audit para ipang-liquidate sa confidential funds ni VP Sara Duterte. Bukod sa resibo ni Mary Grace Piatos na tingin nila ay gawa-gawa lamang, pinuna rin ang resibong pirmado ng isang Kokoy Villamin, pero magkaiba ang lagda. I think this is just the tip of the iceberg, Mr. Chair. If we go deeper into this, mukhang widespread po ang nangyaring pag-aabuso sa pondo po ng ating gobyerno. Samantala, ang Special Disbursing Officer o SDO ng DepEd na si Edward Fajarda nagawang ipamahagi ang milyon-milyong pisong confidential funds ng DepEd sa 26 na magkakaibang lugar sa loob lang ng isang araw. Tanging SDO lang ang otorisadong mamahagi ng confidential funds at tumanggap ng acknowledgement receipts. Let's give him a helicopter. I don't think he'll do that in one day. Nagpakita naman ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zulaika Lopez. Pero hindi naman niya maipaliwanag kung paanong ginastos ang confi funds. Sa huli, na-detain si Lopez sa kamera matapos ipakontempt ng komite. Nagisa naman ni Antipolo Representative Romeo Acop ang isang opisyal ng finance ng OVP. Bakit daw pinilit at inapura ang pag-liquidate sa pondo? Something must be wrong somewhere. Sa tingin po ninyo, being with finance, normal ba na gamitin yung 125 million in 11 days? Mr. Chair, that would... Yes or no? That would depend, Mr. Chair, on the nature of the transactions. In the government, there are transactions which exceed that amount and the payment... In the office of the OVP, anong transaction na ganun? Wala po kaming ganun transaction. Pinakontempt naman ulit ang Assistant Chief of Staff ni VP Sara na si ASEC Lemuel Ortonio na kasama sa 4 na unang pinakontempt dati ng komite. Sumulat kasi siya na alisin ang contempt at arrest order sa kanya para makadalo siya sa pagdinig. Hindi rin matukoy ng mga OVP officials kung nasaan mismo ang 4 na mga opisyal na pinakontempt ng komite. Ito'y kahit pa may travel authority o may kinalaman sa trabaho, ang rason ng pagliban nila, duda tuloy ng mga kongresista, tila sinasadya ang pag-iwas na dumalo dito sa pagdinig. Hindi rin uli dumalo si VP Sara sa hearing, pero sabi niya noon, walang mali sa paggamit nila ng pondo. Dati nang kini-question ng mga mambabatas kung paano ginastos ng OVP ang 125 million pesos na confidential funds sa loob lamang ng 11 araw. Ipagpapatuloy ang pagdinig sa susunod na linggo. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5. Magandang tanghali mga kapatid.
Amihan season is back. Ibig sabihin, ay kinamig na naman ang simoy ng hangin na senyales na Christmas season na. Ang tanong ko sa inyo, bukod sa malamig na hangin, anong magagandang bagay ang nagpapaalala sa iyo sa Pasko? Samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Siyempre po, sama-sama yung pamilya. Magtitipon. Okay. Masaya. Namamasyal na yung mga pamilya. Yung mga bata, namamasko na. Tapos maraming lumalabas sa mga tiyangge-tiyangge sa mga mall. Tapos maraming mga palumuti na rin yung mga mall. Naalala ko pag Pasko, yung may tiyangge na kaso walang pambili. Yun, marami ng paninda, marami ng mga pero walang. Kaso walang naantay. Sana may Santa Claus. Okay. 13-month bonus. Saka mga inaanak. Maraming nakapila ba? Paki muna, paki. Ako ang inyong hari ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggalumay sa pananghalian. Bumuelta na si Las Piñas Councilor Mark Anthony Santos matapos ang viral na panunugod sa kanya ni Senator Cynthia Villar sa isang simbahan. Ngayong linggo lang kumalat ang video na kuha pa raw noong October 13 kung saan makikitang sinugod ng senadora si Santos habang nasa loob ng Our Lady of Fatima Church. Sabi ni Santos, minura siya ng senadora pero itinanggi ito ni Villar at nilinaw na pinagsabihan niya lang ang konsihal na huwag siraan ang kanyang pamilya. Pero sa panayam ng The Big Story ng One News, sinabi ni Santos na hindi niya sinisiraan ang mga Villar. Nagalit daw sa kanyang senadora dahil ibinunyag niya ang milyong-milyong pisong real property tax na hindi raw binabayaran ng mga Villar sa Las Piñas. Decades po ito, no? Hindi po a year or two lang po ang non-payment of the real property taxes. So, when I questioned her moral authority to lead the city, imagine niyo naman po, pinakamayamang pamilya sa buong Pilipinas. Yung mga kumpanya po nila, hindi po nagbabayad ng tamang buwis or hindi nagbabayad at all. Wala pang tugon dito ang mga Villar. Maglalaban sila ni Santos sa pagkakongresista ng Lone District ng Las Piñas sa darating na halalan. Isa sa pinaka-importanting requirement sa pagpapakasal ang Certificate of No Marriage o CENOMAR. Pero paano kung sa pagkuha mo ng CENOMAR, abay nalaman mong kasal ka na pala nang hindi mo nalalaman? Magbabalita si Ria Fernandez. Matapos ang mahigit 2 taon, handa nang magpakasal si Evelyn at kanyang nobyo. Ikakasal na sana sila sa Disyembre. Pero nung naglalakad na sila ng papeles, imbes na Certificate of No Marriage o CENOMAR, marriage certificate daw ang binigay sa kanya ng Civil Registry sa Bacolod. Gulat na gulat daw siya nang malamang 1 taon na siyang kasal sa isang Indian national. Hindi pa nga raw siya nakakatungtong ng Valenzuela kung saan daw ginanap ang kasal. Maging sa Caloocan, kung saan nakuha umano ang marriage license. Ang malala pa, hindi niya rin kilala ang sinasabing asawa niya sa dokumento. Tres, may kasal ko sa tao nga hindi ko kilala. Wala ko man lang nakita. Ang pinagtataka pa ni Evelyn, tama ang mga nakalagay na personal niyang detalye maliban sa kanyang pirma. Pinuntahan namin ang Civil Registry sa Caloocan para i-verify ang laman ng dokumento. Dito namin nabistong sa ibang tao nakapangalan ng marriage license number ng kanyang marriage certificate. Base sa Caloocan Civil Registry Department, existing ang nakatalang marriage license number sa dokumento. Yun nga lang, hindi raw yun tumutugma sa mga nakasulat na pangalan. Ayon naman sa Philippine Statistics Authority NCR4 na may sakop sa Valenzuela Civil Registry, ministerial at depository lang ang trabaho nila. Ibig sabihin, nakabase lang ang kanilang local offices sa mga isinusumiteng papeles ng mga aplikante. Tingin ng PSA, biktima ng identity theft si Evelyn. Our NS has already instructed yung ating pong fraud management division to conduct investigation. So mag-uumpisa po tayo doon sa pag-iimbestiga from the time na nag-apply sila ng marriage license and also syempre kung sino yung nag-solemnize ng kanyang marriage.
Kaugnay niyan, makakausap natin si Mariza Grande, ang Assistant National Statistician ng PSA Civil Registration Service. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali, Shed. Ma'am Mariza, pwede pong pihit lamang po ng kaunti. Ay nagpuputol-putol po kayo eh. Okay. Is it better? Hello? Hello po. Yeah. Ayan po. Alright. Sa sitwasyon po ni Evelyn, Ma'am Mariza, kung saan napag-alaman nga na nakasal siya nang hindi niya alam, hindi po ba maituturing na null and void na ito? Well, allegedly, ang sinasabi ay hindi nga po siya ito at hindi nga siya nakapunta sa Valenzuela. So, ang possibility nga po nito is may gumamit ng kanyang identity para makasal sa isang foreign national. So, but despite of this, no, dahil may registration ng marriage certificate, although voidable siya, kailangan po ito dumaan sa proseso para makancel ito sa registry ng Valenzuela kasi ito po ay sa Valenzuela Civil Registry Office. Ano-ano po yung prosesong dapat daanan niya para makansela yung kanyang marriage certificate? At gaano po kaya ito tatagal? Ito ay kailangan dumaan sa proseso ng korte. Kailangan mag-consult siya sa isang abogado para mag-file ng petition, no, para makansela itong kanyang marriage certificate under the rules of court na tinatawag. So yung para mapawalang visa talaga dahil sa ngayon ay parehistro nga ito sa civil registry. Oh, but the thing is, so siya pa po ang gagastos ngayon. Siya pa ang kukuha ng lawyer considering na wala siyang kaalam-alam. Hindi ho kaya dapat ay maasistihan nyo rin ho sa PSA? Anong assistance ang maibibigay nyo po sa kanya? Actually, Sherry, bumisita na si Evelyn sa aming outlet, no, sa City at yun nga ang instruction natin ay kailangan i-assist po namin para matulungan ito kasi yung burden of nasa kanya nga dahil sa pagrehistro nito, no, nasa register, but with coordinating for possible assistance ng legal assistance, no, ma-advise ano yung mga proseso and i-refer, no, for a possible assistance for example sa PAW sa pag-cancela sa formal na pag-case para sa cancellation ng kanyang certificate. Oh, pero ma'am, Mariza, hindi niya kasalanan, hindi ho ba kayo mag-iimbestiga kung paano nangyari po ito? Kasi parang sa kanya pa yung burden considering na wala siyang kaalam-alam. So, kami po ay magkakaroon ng investigasyon dito, no, sa pangyayaring ito. Ibigay na sa atin yung mga initial information. Tingnan natin, no, from the time na binanggit ko kahapon yung sa marriage license kasi nalaman po natin na yung marriage license mismo hindi na talaga nakaisa nila. Doon pa lang, makikita na natin na may fraud nga dito. And yung mga ang sinasabi pa ni Evelyn, lahat ng impormasyon ng kanyang birth, no, at tumutugma. So, titingnan natin mula dun sa filing nila nito kung sino man, kung gumamit ng identity, kung mayroon man sa marriage license pa lang hanggang sa ito ay solemnize kasi nandun naman po naka-indicate sa marriage yung kung sino yung nagkasal at kung saan. Titingnan po natin sa local civil registry yung mga possible kung may irregularity dito sa registration ng marriage. So, Ma'am Mariza, hindi ho ba dapat or ang dapat mangyari ay tapusin muna po ninyo yung investigasyon kasi kesa yung maglo-lawyer siya kasi parang sa kanya po yung perwisyo pa ngayon. Kung maglo-lawyer pa siya, pupunta pa siya sa court considering na baka mapatunayan na ang nagkaproblema ay sa PSA o yun dun sa registration. Nagkaroon ng fraud. Yes. Tama ka, Eric, no?
Kaya kami ay mag-iimbestiga at i-assist po natin si Evelyn kung ano man yung tulong na magagawa namin para makansela ito marriage certificate. Para po sa kaalaman ng publiko, Ma'am Mariza, ano po ba yung proseso para marehistro ang kasal? Sino yung pwedeng mag-file nito at dapat ba mismong yung dalawang ikinasal? Ang umpisa ka nito, Cheryl, no, pag yung parties ay magkakasal, mag-a-apply yan ng marriage license. Ano? So yun yung first step. At sila ay pupunta sa local civil registry kung saan isa sa kanila ay residente. No? So for example, kung yung babae residente sa Caloocan, doon siya mag-a-apply or any no doon sa resident ng groom naman. So yun yung first step. So may 10 days yan bago i-release yung marriage license. So personal talaga yung appearance ng couple na nag-a-apply ng kasal doon sa local civil registrar. In fact, may mga additional requirements yan. Pag 25 years old and below, meron pa yung parental consent, yung mga advice, at yung mga pre-marriage counseling or orientation na dapat dadaanan bago ma-release yung kanilang marriage license. And then yun yung isasubmit nila, yung marriage license, doon sa solemnizing officer na magkakasal sa kanila. So, pwede itong ikakasal ng judge, ng mayor, o kaya ng parish, mga priest, bishop, sa mga religious rites, no? So, and then yung cost ng registration para marehistro po ito, ang may mandato talaga, once na solemnize yung marriage, yung solemnizing officer, yung nagkasal, o kaya naman po yung parties involved to the marriage. So, malaki yung role ng couple, no, from the time na mag-apply sila ng marriage until sa ma-register. So, kaya yan po yung tamang proseso na dadaanan ng mga kababayan natin na gusto pong magpakasal. Paano po ang verification process? Hindi po ba chine-check yung documents ng mga nagpaparehistro kung sila po talaga yun? Well, sa filing lang ng marriage license, nagpe-present na yan ng birth certificate or baptismal para dun sa application nila, no? And personal appearance mismo ng mga parties involved. And siyempre may mismong act of solemnization ng solemnizing officer dahil di naman po bati dito yung proxy or online. So kailangan nasa harapan mo itong solemnizing at pipirma sila doon sa marriage contract. At yun po yun, yung marriage certificate of marriage, yun na po yung i-report sa ating mga local civil registrar. No? So andun yung mga details ng mga information ng kanilang birth. So somehow meron din mga identification na kasi personal ay yung mga couple pagkakasal. Marami pong salamat, Ma'am Mariza Grande ng PSA Civil Registration Service. Nagsimula na ang operasyon ng pinakaunang large-scale solar power plant sa Bohol. Yan ang balitang dako ni One News Cebu correspondent Dale Israel. Dale? My good to Cheryl, binuksan na kanina ang kauna-unahang utility o large-scale power plant dito sa bayan ng Dagohoy sa Bohol. Higit 40,000 solar panels ang nagpapatakbo dito at may kakayahang magdagdag ng 27 megawatts sa power grid ng Bohol. Ayon kay Petrogreen President Francisco Delfin, higit 15,000 kabahayan ang inaasahang makikinabang sa 1.2 billion peso project na ito. Sunod na agad ang tinatrabaho ng Bohol Provincial Government ang expansion. 100 hectares na ang inilaan para rito. Kinatuwa naman ni Bohol Governor Aris Umentado ang pagbukas ng bagong solar power plant dahil kinakailangan ng Bohol ng additional na mga supply ng kuryente. Dahil sa proyektong ito, ayon sa Department of Energy, 20% ng supply ng kuryente sa Bohol ay renewable energy na. Mauni ang atong balitang dako karong adlaw nanukad sa Dagohoy sa probinsya sa Bohol. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, One News Cebu correspondent Dale Israel. Sa Davao City, arestado ang higit 100 trabahador ng isang illegal quarry site. Yan ang balitang dako ni Bril Montalvo. Napatakbo ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation Davao sa umano'y illegal na quarry site na ito sa Barangay Tamugan sa Davao City.
Agad na corner ang isang sakay ng backhoe. Umabot ang habulan hanggang sa bahay ng mga trabahador. Ilang saglit pa. Nagpaputok na ng warning shot ang mga operatiba para pigilan ang mga tumakas. 13 trabahador ang nahuli. Ayon sa NBI Davao, dumulog sa kanilang tanggapan ang Davao City Environment and Natural Resources Office dahil sa iligal na pagmiminas sa lugar. Wala raw itong sapat na dokumento sa pag-ooperate. Pero depensa ng ilang trabahador, nadamay lang sila at hindi alam na iligal ang pinasukan nilang trabaho. Hindi ako trabahante doon sa quarry. Meron akong amo. Hindi ako nakadating doon sa site, nasa kalsada lang ako. Ayon sa NBI, kasabwat umano ng operator ng quarry ang ilang barangay officials. Pinaghahanap na sila ng mga otoridad. We cannot disclose the identity of the person behind this illegal quarry. We have strong evidence which would link and connect him that indeed he was the one responsible for all this illegal quarry in Tamugan Figure. Mahaharap ang mga naarestong trabahador sa reklamong paglabag sa Philippine Mining Acts of 1995. Para sa 1PH, Bril Montalvo, News 5. Mga kapatid, na pa-let it go na nga talaga ako ng todo. Let it go dito sa Disney Content Showcase dahil kagabi sa blue carpet, nakasalamuhan na natin yung mga opa at si Captain America. At syempre, bukod dyan, sobrang dami talaga ng mga show, pelikula na madadagdag sa watchlist natin para sa 2025 at early 2026 para sa Disney mula Marvel, Star Wars, lahat na, telebisyon, pelikula. But anyway, magkatuwaan muna tayo. Ito ang nangyari. Watch this. Umuulan ng opa sa blue carpet ng Disney Content Showcase dito sa Singapore. Mula kay Kim Soo-yoon, Son Goku, Ju Ji-hoon, Captain America Anthony Mackie at marami pang iba. Nakatsikahan natin si Kim Soo-yoon at ang actress na si Jo Boa para sa anticipated K-series nila na Knock Off na mapapanood sa 2025. Sinubukan natin hindi magpaka-fangirl at very accommodating si Suman at nakipag-heart hand pa. Promise ni Soo-yoon, after nito, babalik siya sa Pilipinas soon, lalo't marami pa siyang endorsement sa bansa. 네, 필리핀에 계신 여러분들도 네, 함께 공유하세요. Yes! You're gonna be back! 돌아오실 거죠? 네. Of course, of course. 고생하시겠어요. It's the first time being in Singapore. Present din sina Kim Dami para sa 9 Puzzles at Park Eun-bin para sa Hyper Knife. Siyempre, ang cherry on top ng Disney event. Dumalo rin ang inaabangang natin si Anthony Mackie na pinasahan ng trono ni Chris Evans bilang si Captain America. At the beginning, I felt a little bit of pressure just because Chris Evans was such a great Captain America and taking over that mantle meant a lot. No other character has ever done that. But we had a great leader named Julius Ona, who was our director. And from the beginning, he took all that pressure away and told us, you know, what we were going to do was going to be completely different. Ipapalabas na ang Captain America Brave New World sa mga sinihan sa February 2025. Eto naman guys, ano nga ba nangyari sa Catholic Mass Media Awards? Nakatutok dyan ang ating mobile journalist na si Amy Atienza. Narito ang kanyang report. Humakot ng parangal ang news platforms ng Signal TV sa katatapos lang na Catholic Mass Media Awards 2024. Wagi sa 46th CMMA bilang Best Talk Show ang programa ni Papu Julius at Mamu Tintin na Julius at Tintin para sa pamilyang Pilipino. Siyempre dahil dito ay parang patunay na magandang ginagawa natin. Tama ang ginagawa natin. Kaya tayo pinilala. Kaya sinishare natin itong arangalan nito sa lahat ng mga taong nasa likod ng camera.
Pinangunahan din ni Julius at Tintin ang seremonya bilang hosts ng ika-46 na CMMA. Panalo rin bilang Best Special Event Coverage ang One News documentary ni Bok Edlingao at Gretchen Ho na Freedom Boat. Talagang it's an honor kasi first time ito, pero syempre hindi ito posible kung walang aming partner si Edlingao. Ibinida ng programang ito ang patuloy na pakikipaglaban ng mga Pinoy kontra China sa West Philippine Sea. Natuwa lang kami dahil nagkaroon kami ng pagkakataon na maikwento yung kwento ng ordinaryong Pilipino na lumalaban para sa West Philippine Sea. Hindi ito kwento ng mga parang pag-aagawan lang ng teritoryo, kundi yung kaya nating gawin bilang Pilipino para ipagtanggol kung ano yung atin. Panalo rin ang Frontline Pilipinas ng TV5 na napapanood din sa 1PH. Habang Best News Commentary ang Ted Filon and DJ Chacha. Sa katatapos lang na CMMA, bumida hindi lamang ang mga programa sa radyo at telebisyon dahil ginawaran din ang iba't ibang student works na nagpamalas ng galing at bokasyon. Ang dami namang access sa mga fake news, mga AI na nakakasama sa industriya. Kaya tayo inaasahan ng taong bayan na magbigay ng tama at fair na balita. Kaya pagpatuloy niyo yan sa mga estudyante natin, sa mga aspiring journalists. Good luck sa inyo lahat. Ginanap ang 46th CMMA kahapon sa City State Tower Hotel sa Ermita, Manila. Mobile journalist Amy Atienza po, hatid ang muka ng balita. At yan ang latest sa showbiz. Siyempre, as a demure person tayo today. Pero mamaya meron pa mga presko ng ating mga K-superstars. Abangan nyo yung roundup ko tungkol dyan. Bukas yan, siyempre. At marami pang iba pang showbiz, Hollywood at local na balita. Anyway, guys, that's it for me dito. Back to you guys dyan sa studio. Thank you, MJ. Mga kapatid, 34 days na lang, Pasko na. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balitang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosip. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.